Sino nga ba ang mga demonyo? Ano nga ba ang mga pangunahin nilang mga ginagawa? Ang study na ito ay galing sa material ni Pastor Noel Espinosa na talakayan sa Biblia, Bible Study Outlines ng sari-saring paksa para sa pag-ebanghelyo. At ang tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga demonyo. Ano nga ba yung gawa nila? Ano nga ba ang nature nila? Sino nga ba sila? Maraming salamat po. Umihiling kami sa inyo ng patnubay at gabay tungkol sa katotohanan, tungkol sa mga masasamang espiritu at sa mga demonyo. Turuan nyo kami na huwag kaming malinlang ng kaaway, malinlang sa katotohanan kung sino sila. Nihiling namin na makita namin si Jesus maging sa talakayan na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. May dalawang opposite na false views regarding sa mga demons. Yung isa ay sila ng mga walang paniniwala tungkol sa mga demonyo. They do not believe the existence of evil spirits or demons and the devil. Sa kabilang banda naman, merong mga labis yung pagkahumaling sa presensya ng mga demonyo. Sila ng mga hindi naniniwala, kalimitan, kasama nito yung hindi nila paniniwala in the spiritual existence. So panglahatan nito dahil hindi nila nakikita, hindi sila naniniwala. Madalas sila yung mga materialists. Kung ano lang ang nararanasan, nakikita nila, yun lang ang totoo. Ganun din, marami hindi nila maipaliwanag yung mga ganitong mga pangyayari, ganitong mga paniniwala, kaya hindi nila ito pinaniniwalaan. O sa kabilang banda, merong mga labis yung pagkilala sa presence ng mga demons, lahat ng magawang kasalanan, lahat ng mga addictions per se, ina-attribute nila na yun daw ay pangunahing ginagawa ng mga demonyo. Kapag nagkasala ang isang tao, yan ay dahil sa demonyo. Kapag nakagawa ng masamang aktibidad yung isang tao, sinasabi nila ay dahil sa demonyo. May isang kriminal, di ba, na nanghipo, nandun siya sa presinto, sabi niya kasi ginalaw daw ng demonyo yung kamay niya. Ganon din naman, yung mga masamang pangyayari, ina-attribute din, isinisisi sa mga demonyo. Kapag may aksidente, kapag may nasira sa bahay, kapag merong mga natural calamities, isinisisi yan sa mga demonyo. Pero ano nga ba ang mga demonyo? Sila yung mga espiritu na kampo ng dyablo na laban sa Diyos. They are under the headship of Satan na nagre-rebel against God. Sila ay totoong mga espiritu, sila ay totoong nag-exist, sila ay totoong lumalaban sa Diyos, at sila ay totoong mga nandirito. Sinabi sa Revelations chapter 12 verse 7 to 9, quote, "Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And that great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him." And quote. So dito malinaw sa Revelations 12:7 to 9 na there is no place for heaven. Doon sa mga demonyo, sila ay ginapi at sila ay wala ng lugar, ipinagtabuyan mismo sila sa langit, sila ay pinalayas ng Panginoon. Itong serpent, ancient serpent, siyang tinatawag na devil, siyang tinatawag na Satan, lahat ng mga angels na sumunod sa kanya, lumaban din sa Diyos, they are masasabi natin excommunicated from heaven. Matthew 25 verse 41, quote, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels,'" end quote. Na makikita natin yan dito at sa ibang parte ng Bagong Tipan na ang impyerno ay unang nilikha para talaga sa demonyo at mga anghel. Sila na mga
makasalanan, sila ng mga hindi nananalig sa Diyos at hindi dumadaan sa daan ng kaligtasan, itatapon sila kung saan itatapon din yung mga demonyo. That's the eternal fire prepared for the devil and his angels. Pero ano nga ba yung pangunahing ginagawa ng mga demonyo? Alalahanin natin, ang pangunahing ginagawa nila ay deception, panloloko. Yan ang primary na work ng demonyo. Madalas ang iniisip ng marami, ang pangunahing ginagawa ng demonyo ay manakot. Dahil sa mga horror films, horror movie, sa culture, naka-attribute na ang makapanindig balahibong katatakutan ay sa demonyo, no? Pero sa Bible, ang pinaka-primary work ng devil ay deception, panloloko. Sinabi sa Ephesians 6:10-12, inutusan ni Apostle Paul ang ang Ephesian church, ang mga Ephesian believers to be strong in the Lord and in the strength of His might. They should put on the whole armor of God. Bakit daw? Because they are wrestling not against flesh and blood, but against rulers, authorities, cosmic powers over this present darkness. Spiritual yung laban. Kaya kailangan nila yung whole armor of God for them to be able to stand against the schemes of the devil. Yan, ano yung scheme nila? Panloloko. Kaya ang ginagawa talaga ng mga demonyo ay itago yung kasamaan sa isang anyo na katanggap-tanggap. Lahat ng ipinapresenta ng mga demonyo ay masama, pero they are wrapping it in with good appearance para maging katanggap-tanggap sa tao. Deception, yan ang summary ng work ng mga evil spirits. At sa usapin ng deception, sa usapin ng panlilinlang, sila ang pinakabihasa. Sila ang pinaka-master. Sila ang pinakamagaling. Naalala nyo, kapag may mga modus operandi, mga budol-budol, sila ay mga magagaling sa deception. Talagang nanloloko sila ng kapwa nila para makapanlamang, magnakaw, makakuha ng pera, makapanlinlang ng kapwa nila tao. Gaano man kagaling sa usapin ng manipulation, gaano man kagaling sa usapin ng deception, ang mga tao, wala tayong binatbat sa deceptive mastery ng mga demonyo. It's their forte. It's their field. Diyan sila nagme-major. Ang major nila ay ang deception. Kaya diyan sila pinakamakapangyarihan. Kaya dito sa usapin ng deception, yan ang pinakaseryosong kinakaharap ng mga Kristiyano. What is true? What is false? What is almost true? What is half-truth? Yan yung discernment na kinakailangan ng mga mananampalataya sa laban ng katotohanan. Sa usapin ng deception ng mga demons, ng mga evil spirits, pangunahin yan ginagawa sa pamamagitan ng false teachings, ng mga maling mga doktrina. Sinabi yan sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, quote, "Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons." End quote. Grabe, may teachings of demons. Merong teachings ang deceitful spirits. Merong tinuturo, meron silang katuruan, sila yung mga teacher, sila yung mga educator, sila yung mga instructor, sila ay mga nagtuturo at tinuturo nila ay teachings of demons. Ginagamit ng mga demonyo yung mga tinatawag na false teachers. At ang mga false teachers ay hindi unrespectable. Madalas sa mga false teachers, charismatic ang personality, maganda ang record, magaling makisalamuha, maganda manamit. Yan ang mga false teachers. Dahil sinabi sa 2 Corinthians chapter 11, even Satan himself can transform into an angel of light. Hindi katakataka na may yung mga ministro ni Satanas ay nag-aanyong ministro ng katwiran.
Kaya ang makakalaban dito sa sa field ng mga demonyo na deception ay sila sa humahawak ng tamang doktrina. Ephesians 4 verse 14, quote, "So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes." End quote. Yan ang gusto ni Paul para sa Ephesian church, na sila hindi maging parang bata, na kada makapakinig sila ng katuruan, naisway na sila. Makapakinig lang sila ng ibang turo, naniniwala na sila kaagad. Sinabi ni Paul, ang gusto niya para sa Ephesian church at sa churches in general ay maging matured. Na kahit anong kasinungalingan ang marinig nila, maninindigan sila sa kung ano yung sinasabi ng Word of God, ng salita mismo ng Panginoon. We can only fight the deception by knowing the truth. Ganun din ang deception ay through temptation. Ito naman, sa usapin naman ng kasalanan. Sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, we are familiar in such a passage where Jesus himself was tempted by none other than Satan himself. Grabe, sinikap tuksohin maging si Jesus. Sa unang tukso, sinabi ni Satanas, gawin mong tinapay iyong bato. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, at sinabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Sumagot si Jesus gamit ang salita ng Diyos. Hindi nabubuhay sa tinapay. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita mismo ng Panginoon. Hindi siya natokso doon, hindi siya bumigay doon sa tukso na yon kahit na gutom na yung Panginoong Jesus. Yung pangalawang tukso ay tukso na pang-akit. Sinabi ni Satan, ibibigay niya lahat ng glories na makita ng Panginoong Jesus. Pero tumanggi ang Panginoong Jesus. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Wala daw kapalit ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Magandang point yun, no? Walang kapalit ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Kahit gaano karaming kayamanan, it should be that it cannot replace the worship of God. Kung ibigay sa atin yung lahat ng mga magagandang bagay, lahat ng mga maraming pera, magandang mga ari-arian, magandang posisyon sa lipunan, magandang posisyon sa trabaho, pero hindi ka mag-worship. Pero wag mo i-worship ang Diyos. Jesus made a good point here. That's the temptation of Satan. Yung unang temptation ay sa mga necessary sa buhay natin, yung bread. Yung pangalawang temptation ay sa mga gusto natin sa buhay natin, makakaangat tayo. But it is incomparable to true worship. Ang pinili ng Panginoong Hesus ay ang tunay na pagsamba kaysa sa kalawalhatian ng mundong to. Yung pangatlong tukso naman kay Jesus ay pangangahas. Sinabi ni Satan from the book of Psalms na tumalon si Jesus mula dun sa cliff. Pero sinabi mismo ng Panginoong Hesus na hindi niya dapat subukin ang Diyos, dapat magpasakop sa Diyos kaysa sa i-twist ang salita ng Diyos at i-test mismo ang Panginoon. Kaya sa nakita natin mula kay Jesus, kaya palang talunin yung mga deception ng demonyo. Kaya palang talunin yung mga panlilinlang, panloloko mismo nila. Nakita natin yan sa Matthew 4, 1 to 11. Tinalo ni Jesus lahat ng mga deceptive words ni Satan. And we know ultimately, dun sa cross of Calvary, binasag ni Jesus ang bungo ng ahas. He crushed the skull of the serpent. Jesus defeated Satan on that blessed cross. Tinubos niya na ang mga makasalanan. Dumating na ang hinaharap, dumating na mismo ang paparating na araw, the age to come, and it began there at the cross of the Lord Jesus Christ. At dahil doon, ang mga believers na may union kay Jesus, sila ay may kakayanan na gapiin yung kapangyarihan ng demonyo sa lakas ng Diyos
dahil sa tinapos ng Panginoong Hesukristo. Kaya mababasa natin sa New Testament. Example sa James 4, 7 to 8, quote, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." End quote. Verse 7 lang yon. So, pwede nating tanggihan yung demonyo at siya daw ay lalayo sa atin. Magpasakop sa Diyos, tanggihan yung mga panlolokong yon at siya ay lalayo sa atin. Sa 1 Peter 5 verse 8, yun din yung sinabi. Be sober-minded, be watchful, your adversary the devil prowls like a roaring lion seeking someone to devour. Ituloy natin verse 9. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So dito sa 1 Peter 5, maging mapagmatsyag, maging maingat dahil andyan ang diablo na gustong lamunin, lapain ang espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Kaya kailangan gawin ay resist siya. We can resist the devil already. At mangyayari lang yan, kayang gawin lang yan sila ng mga nagsisi na at nanalig na sa Panginoong Hesus. Sila na lumaya na mula sa pinakamalaking panlilinlang na kaya natin iligtas ang sarili, kaya nating lumapit ng Diyos sa sarili natin nang wala si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Siya ang tumubos. Siya ang nagdusa. Siya ang namatay na anak ng Diyos. Siya ang Diyos at tao. Iisang persona. Dalawang katangian. Iisang tagapagligtas. Iisang tagapamagitan. Manalig tayo sa Kanya. Ama namin, maraming salamat po sa inyong katuruan tungkol maging sa mga demonyo. Turuan nyo kami na huwag matakot sa kanila, huwag magpalinlang sa kanila, huwag silang kampihan, huwag silang baliwalain. Umasa kay Jesus at sila ay tanggihan. Nihiling namin ito sa pangalan ng aming kampiyon na si Jesus. Amen.